Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig, sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan. Sa pamamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem, na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagpauna si Jesus patungong Jerusalem nang malapit na siya sa Betfage at Betania, sa bundok na kung tawagi bundok ng mga olibo. Pinauna niya ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok dooy matatagpuan ninyo ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ni numan. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon. Kaya't lumakad ang mga inutusan at natagpuan nila ang asno ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng mga may-ari, bakit ninyo kinakalag iyan? Kailangan ito ng Panginoon, tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan na may inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila. Ang wika nila, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, Guro, sabayin mo nga ang iyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus sa Jerusalem, halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kampin, ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang magniningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din, nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanonokso, palibak na nagtatawa at sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay, butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw bayang ng Israel ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan?
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus sinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkataon tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya, at ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa karalangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Masunurin Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya tinakilalang Diyos, binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinukob. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Tumindig ang buong kapulungan at dinala si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan siya, anila. Ang taong ito'y nahuli namin nanunulsol sa aming kababayan na magimagsik at nagbabawal ng pagkabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya mga tao na siya ang Kristo, isang hari. At tinanong siya ni Pilato, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. ngunit mapilit sila at ang wika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyo kaniyang maghimagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayoy narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at pinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuutan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding iyon,
naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya't ipahahagupit ko lamang siya saka palalayain. tuwing Paskwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang taong yan, palayain si Barabas. Nabilanggo si Barabas dahil sa paghimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahahagupit ko lamang siya at saka palalayain. datapwat lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghibagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila. At ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at pinapasan sa kanya ang krus kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Diningon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? may dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa daokong kinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatuyo roon at nanunood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila,
Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Ngunit, ang taong ito ay paninurusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Nang mag-ikalabindalawa ng tanghali, nagdilim ang buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw, at ang tabi ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus. Ama, sa kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsilod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Nang makita ng kapitan na ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos. Tunay ngang matuwid ang taong ito. Sabi niya, ang nangyari ito'y nakita ng lahat, ng taong nagkakatipon at nagmamasid. At umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Ilang taon po ang nakararaan sa dati kong parokya ay may ganitong pagdiriwang din po ng linggo ng palaspas. No? Sinimulan po namin ang ritual ng prosesyon o pagbabasbas ng palaspas sa isang basketball court na di kalayuan po sa simbahan o sa parokya. So nagsimula na po akong magdasal dun sa ritual ng pagbabasbas. Ang daming tao kagaya nito, may mga palaspas, sabik na mabindisyonan ng kanilang mga palaspas. Pero meron akong isang napansin na isang binatilyo. Yung binatilyong iyon, walang hawak na palaspas. Ang hawak niya, cellphone. Ano ginagawa niya? Kinukunan niya ako ng picture. Ayan. Nandyan siya sa harapan, kuha. Tumingin ako sa kaliwa, nandito siya, kuha ng picture. Tumingin ako sa kanan, nandito siya, kuha ng picture. Nagbabasbas ako ng mga palaspas, kuha ng picture. Kahit saan ako pumunta, kuha ng picture. Nung matapos po yung pagbabasbas ng palaspas, ito po yung magsisimula ng magprosesyon papuntang simbahan. Tama po ba? At sa pagkakataong ito, napapalapit siya sa akin, nakita ko yung kanyang hawak, sandali lang. Wala namang camera, yung cellphone na ginagamit niya ko para kuhunan ako. Nakapaganon ako. At hindi nagtagal, napalapit talaga siya sa akin, nandito na sa harapan ko. Alam niyo kung ano na-discover ko? Yung kanyang hawak ay hindi cellphone na walang camera, kung hindi isang matchbox. Isang kotse-kotsihan na maliit. No? Buong panahon, yun ang pinangkukuha niya sa akin. Ano? Alam niyo, natawa na lang ako. Nagtawanan kaming dalawa. No? Hindi ko na nagawang mainis. Nagtawanan na lang kaming dalawa. Sana lahat ng niloloko, tinatawanan lang ang panloloko. Sana lahat ng dinadaya, tinatawanan lang ang pandaraya.
Alam nyo, masarap po na minsan marami tayong mga bagay na tinatanggap sa Diyos na nagbibigay ng kagalakan o kasayahan sa atin. Ikaw ay gumaling sa karamdaman, nakapasa yung anak mo sa examination, nakakapasok sa isang trabaho, napadala sa ibang bansa, Ikaw ay na-promote sa iyong opisina, At ikaw ay dinalong ng mga kaibigan mo, may mga dalang regalo, may mga pagkain, lumabas kayo ng pamilya mo, nag-outing kayo, wow! Bihirang-bihira kayong makumpleto. Nag-outing pa kayo after ng Easter Sunday. Meron kayong Easter family outing, Ang saya-saya, kumpleto ang pamilya, family reunion, nando ang mga anak mo, mga apo mo. Ay, ang sarap-sarap. Nandyan lahat sila. Ang sarap makita ang mga anak at mga apo magkakasama. Sa kabilang banda, hindi laging ganon. Ang katotohanan, minsan tayo'y niloloko, dinadaya, ninanakawan. Minsan tayo ay pinanghihinaan dahil sa karamdaman. Iniiwan tayo ng ating mga anak, hindi na tayo dinadalaw. Minsan nagtatampo tayo sa ating mga magulang, galit sa ating kapatid. Minsan nag-iisa lang tayo, walang nakaalala ng birthday, walang dumadalaw sa iyo. Feeling mo nag-iisa ka na lang sa mundo, walang dumadamay. May mga pagkakataon na ikaw ay hindi nauungusan ng mga kaopisina mo. Inaasahan mo ikay mapopromote, hindi ka na-promote. Minsan, yung buhay natin na sana ay magandang-maganda't masaya, minsan ang buhay natin bumabaliktad. Para tayong sinusukuban ng mundo, ng bigat ng mundo. Ano ang gagawin natin? Maghihimutok na lamang ba tayo? Magagalit ba tayo sa Diyos? Sisisihin ba natin ang Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin? Gaganti ba tayo? O aabangan nating gumante sa mga taong umabuso o nanloko sa atin? Lalayo na lamang ba tayo? I-isolate na lamang ba ang natin ang ating sarili? Hihiwalay na lamang tayo? Magtatampo tayo? Dadalhin natin sa ating kalooban yung mabigat na damdamin dun sa isa? Hindi mo nakikibuin? Ikaw ba ay magiging masungit na lamang kahit kanino at kahit saan? Yung ba ang dapat mong gawin? Tama ba iyon? Yung ba ang tamang tugon? Tingnan natin yung ebanghelyo. Si Jesus, minsan, mayroong 12 matatalik na kaibigan na tinatawag nating mga alagad. Sinama ni Jesus sila. Sila ay kasakasama. Sinusundan nila si Jesus kahit saan pumunta. Kung saan matutulog ang Panginoon, doon sila matutulog. Doon sa kaparehong mesa, doon sila kakain kasama ang Panginoon. Sila ay pinubulungan ng Panginoon, pinapapaliwanagan ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga pangaral. Very close itong 12 alagad na ito. Maliban dito, nandyan yung mga tao, hindi mo mabilang ng mga tao. Sunod ng sunod sa kanya kahit walang baon, kahit gutumin. Pag pumunta siya sa bundok, pumunta sa disyerto, pumunta doon sa tabing dagat, pumunta sa kung saan-saan, kasunod lagi itong mga tao. Walang gustong mangyari kung hindi makita ang Panginoon. Pero isang araw, ano nangyari? Nasa na yung mga alagad? Itinatwa siya nung isa, ipinagkaila siya nung isa pa, itinakbuhan siya nung mga ibang mga alagad. Nasa na yung mga alagad? Nasa na yung mga tao nagsisigawan? O sana sa anak ni David may hawak na palaspas. Inilalagay yung balabal sa kanilang sa dadaanan ni Jesus. Nasa na yung mga tao na abot-abot ang papuri sa Panginoon? Napilit na inaabot siya, mahawakan lang yung kanyang dulo ng kanyang damit. Ay sapat na sa kanila. Nasa na yung mga tao? Biglang nawala. Yung mundo ng Panginoon, parang tila sinakluban na ng mundo. Nabaliktad na ang lahat. Pero meron tayong magandang dapat matignan o matutunan sa Panginoon. Nawala man ang lahat sa Kanya. Nawala ang kanyang kalayaan. Nawala ang kalayaan niyang malapitan ng kanyang ina at yakapin. Nawala ang kanyang kalayaan para mangaral. Nawala ang kanyang kalayaan. Siya ay ginapos. Siya ay pinahirapan. Pinadala ang krus sa kanya. Ipinako sa krus. Nawala ang lahat sa kanya. Pero isa ang hindi
nawala sa Panginoon. Ano yon? Ano po iyon? Ang hindi nawala sa Panginoong Jesus ay ang kanyang paninindigan na siya ay minamahal na anak ng Ama sa langit. Nawala ang lahat. Lahat ng papuri. Lahat ng paghahangad ng Panginoon ng tao sa kanya. Nawala ang lahat, pero mayroong isang bagay na hindi hinayaang mawala ang Panginoon. Ano yon? Yung kanyang paninindigan, matibay na paniniwala, kahit mawala ang lahat sa akin, ako ay mananatiling minamahal na anak ng Diyos Ama. Mga kapatid, higit sa pagiging taong iniwan ng minamahal mo, ikaw ay ang anak ng Diyos na hindi niya iiwanan. Higit sa taong niloko ng matalik mong kaibigan o taong pinagkakatiwalaan mo, ikaw ay anak ng Diyos na kanyang inaangkin para sa Kanya. Higit sa taong niloko, higit sa taong lugmok sa kahirapan sa buhay na ito, ikaw ay anak ng Diyos na pagmamanahan ng kanyang kaharian. Higit sa isang taong iniwan ng lahat, lubog sa kalungkutan at awa sa sarili, ikaw ay anak ng Diyos na kanyang pinakamamahal at kailanman hindi iiwan. Mawala man ang lahat sa atin, pero wag natin kailanman bibitawan na tayo ay anak ng Diyos. Si Jesus, kahit minumura siya ng mga tao, tinalikuran siya ng lahat, ano ang sabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi siya natinag, na natili sa Kanya ang Kanyang paninindigan at mabigat na paniniwala na siya ay minamahal na anak ng Diyos Ama. Wag po nating ipagpalit ito. Wag nating ipagpalit ang ating pagiging anak ng Diyos sa galit o paghihigante. Wag po nating ipagpalit ang ating pagiging minamahal na anak ng Diyos dahil sa ating kalungkutan o kahirapan. Panghawakan po natin ito. Yakapin po natin ito. Ingatan po natin ito. Na kahit sino pa man tayo, ano pa man ang tingin ng tao sa atin, ano pa man ang mawala sa atin, ang mayroon tayo na kahit sino hindi pwedeng kumuha at tayo lamang ang pwedeng mag-ingat ay tayo ay minamahal na anak ng Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, naririto kami sa iyong harap upang makibahagi sa magpagligtas na pagpapakasakit ni Kristo at gayon din sa mga pagpapala na muli niyang pagkabuhay.
Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maging buhay na saksi nawa ang simbahan ni Kristong nakapako sa krus sa gitna ng kahirapan, sakit, pagdurusa at pagkamuhi. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga nais maging pinuno ng aming bayan, si Kristong dumating upang maglingkod at hindi paglingkuran. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Matupad nawa ng programang Alay Kapwa ang hangarin nitong tulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng Panginoon sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayun din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan, lumagunawa kami sa pag-ibig upang ganap naming makamtan ang galak na dulot ng pagkabuhay ni Jesucristong anak mo at ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ang paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo, pinakikinabangan namin at tinatanggap. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasusuongan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel,
na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsilihod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahala Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kailanman hindi tayo pababayaan, hindi tayo mag-iisa sapagkat tayo po ay minamahal na anak ng ating Diyos Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan. Pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Heso Kristo. Salamat sa Diyos.